mainit ngayon itong pagpuna ni Banat Bay mga kababayan dito daw po kay Kiko Barsaga. Kasi kung matatandaan nyo, di ba si Kiko Barsaga nanawagan mga kababayan ng Mimol Malware doon po sa may Forbes Park na kung saan mga kababayan ang nagpanimula po noon ay walang iba kung hindi itong si Kiko Barsaga at marami mga DD-shit ang nauto po noon. Bakit po natin nasabi na nauto? Kasi nung naandudo na sa mismong actual ng rally, bigla na pong nawala. Etong si Kiko Barsaga, nagpakita lang ng konti. Kung matatandaan nyo nga mga kababayan, doon po sa may Raha Sulaiman, park na kung saan kumaway-kaway lang, bumaba, pumunta ng Forbes Park, Makati. Tapos kung titingnan nyo, pagdating doon ni Kiko Barsaga, nagpa-interview lang ng konti, nagpapogi lang sa media, tapos bigla na pong nawala. So ngayon, dumating din. Etong si Banat Bay mga kababayan, doon po sa isinagawang rally, dyan po sa may Makati mga kababayan ng mga DD-shit. At eto nga yung kanyang naging problema dito po kay Kiko Barsaga. Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Na-realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me. At kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. He is willing to die for his country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die, bakit ka umalis kagad for your safety? Kung that's the reason is for your safety, akala ko ba you're willing to die? And ladies and gentlemen, people of the House of the Philippines, especially the Banateros, watch yung Hong Kong Revolution na nangyari. Naalala niyo yung gulo-gulo sa Hong Kong noon? Ang nag-lead doon ay estudyante. Bata. Parang pareho ni Miao Miao. Pero ito, estudyante lang. Si Miao Miao, congressman, pero bata. All the persecutions nangyari doon sa bata na yun. As in, nakulong, lahat. And he is also willing to die. But he is in the rally. That's my problem with Kiko. Sorry, Kiko, I love you, pero mahal kita bilang kapatid sa pakikipaglaban na ito. Pero if you're really willing to die, sana you should stay. Kasi people are already coming. Ang ginawa mo, pumunta ka, nag-hi, hello, Miao Miao, tapos umalis ka na. Yan, kita nyo. Diba kaya nga ano ba sabi ni Ninyo Barsaga? Ng mismong pinsan ni Kiko Barsaga, huwag kayong magpapapaniwala kay Kiko Barsaga. Kasi parang ang dating nga mga kababayan, ito nasabi na naman natin noong nakaraang araw, na eto pong si Kiko Barsaga, hinihila lang yung mga kababayang Pilipino po natin sa kapahamakan. Biruin mo ba naman? Hikayatin mo ba naman na mag-rally at pasukin yung isang private subdivision na kung saan ang mga nakatirang tao talagang kayang-kayang lumaban mga kababayan kung tutuusin dito po sa mga ito at kayang-kayang palagan itong mga ito. Kaso ang problema kung titingnan nyo mga kababayan, yung mismong nag-organisa ng rally, yung mismong nanawagan ng rally, yung Mimol Malware, ang nangyari, nagpakita lang ng konti, umalis na. At kaya pala umalis mga kababayan kasi naglaro po ng computer games. At iniwan etong sinabanat by mga kababayan at yung bingot na vlogger dyan po sa rally na isinagawa ni Kiko Barsaga. Kita nyo yung galit dito ni Banat Bay, oh. Realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me. At kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na. Ang problema kasi ng mga ito, masyado sila nagpapapaniwala kay Kiko Barsaga. Alam naman nila na mismong yung pinsan na nga ang nagsasabi na siya sa atin muna kung si Kiko Barsaga ba ay may problema sa, alam nyo na yon mga kababayan, di ba? Hinahamon pa nga nung pinsan na sabay po sila mga kababayang magpa-psychiatric. Ang problema, yung mga DD-shit kasi, porkit kapananaw ninyo, kayo sige-sige lang. Kahit daling kayo sa kapahamakan, sige-sige lang kayo. Kasi nga, kapananaw ninyo at pabor sa inyo yung ginagawa ni Kiko Barsaga. Ngayon, nainiwan kayo sa ere. Diba, inulan kayo lahat-lahat dyan. Tinulungan ba kayo ni Kiko Barsaga? Hindi. Bagkos iniwan pa kayo. He is willing to die. He is willing to die for his country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die, bakit ka umalis kagad for your safety? Kung that's the reason is for your safety, akala ko ba you're willing to die? And ladies and gentlemen, people, akat na natin dyan mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, bakit daw iniwan ni Kiko Barsaga yung rally? For safety daw ni Kiko Barsaga. Kasi nga, alam naman natin mga kababayan na wala po talaga sa tama yung linya ng pag-iisip nito pong si Kiko Barsaga. Ikaw ba naman, manawagan ka ng Mimol Malware tapos iiwanan mo yung mga taong nahikayat mo? Di ba utu-utu lang yung taong gagawa ng ganyan? Tapos ngayon mga kababayan, ito, nagkaroon pa ng press con, interview, ambush interview,
etong si Kiko Barsaga at naitanong po yan kung bakit po iniwan etong sinabanat by mga kababayan sa kalagitnaan ng Mimol Malware. Ito, i-play po natin. Sir, sabi ni Banat Bay nang iwan ka daw doon sa rally sa Forbes. I wasn't there. I couldn't participate. Ano daw reason ba't iniwan mo sila sa ere? Very busy last night. Natakot ka lang daw kaya nagmamadali ka umuwi eh. I was just playing games with my computer. Di ba? Di ba mga kababayan? Ano yung sabi? Di ba? Tinanong kay Kiko Barsaga, ano po masasabi nyo? Bakit iniwan nyo daw sinabanat bay doon sa Mimol Malware na inorganisa at pinananawagan nito pong si Kiko Barsaga? Ano yung una niyang sabi? Busy daw po siya mga kababayan nung gabi. Tapos, nung tinanong ulit mga kababayan, at sinasabi pa nga nung reporter na natakot lamang daw po itong si Kiko Barsaga, ang sagot po niya, busy daw po siya sa paglalaro ng kanyang computer mga kababayan. Sa susunod daw na rally, dalhin mo na yung computer mo tas doon ka na daw maglaro. Yes. Sir, sabi ni Banat Di ba? Pirin yung mga kababayan habang nakikipaglaban yung mga DD-shit, dahil nga nahikayat ni Kiko Barsaga, habang nakikipagsigawan, balay taktakan doon sa mga pulis, ganito yung maririnig ninyo doon sa nanghikayat ng Mimol Malware. Yan ba ay trabaho ng isang matinong congressman na nanawagan na patalsikin ng presidente? Sir, sabi ni Banat Bay nang iwan ka daw doon sa rally sa Forbes. I wasn't there. I couldn't participate. Ano daw reason ba't iniwan mo sila sa ere? Very busy last. Tapos alam nyo mga kababayan, ito yung pinakamatindi. Diba kung titingnan nyo mga kababayan, etong video po na yan po ay, alam nyo kung sino nag-edit niyan? Kung sino gumawa niyan? Mga DD-shit din! Para lamang mga kababayan makaganti po dito kay Kiko Barsaga, nag-edit po sila mga kababayan ng video. Ng video na kung saan pinapalabas dito na yan po yung pinakamatinding dahilan ni Kiko Barsaga kung bakit po iniwan eto pong si Banat Bay. Alam nyo, sa totoo lang, eto po kasi mga kababayan, hindi talaga yan yung literal na interview dyan. Hindi po talaga yan. Kaso nga lang ang problema, nag-edit yung mga DD shit para palabasin na talagang etong si Kiko Barsaga ay iniwan po talaga sila sa ere. Natakot ka lang daw kaya nagmamadali ka umuwi eh. I was just playing games with my computer. Parang ang boses pa ito ni Banat Bay eh. Sa susunod daw na rally, dalhin mo na yung computer mo tas doon ka na daw maglaro. Yes. O ngayon mga kababayan, eto may sagot pa si Kiko Barsaga dyan. Ayan. Ito yung isa sa pinakamatinding yan. So kung titingnan nyo, ano ba yung sabi ni Banat Bay dito? Ayan mismong Facebook page po yan ni Kiko Barsaga. Ayan merong 797k followers. Sabi dito mga kababayan, ni Banat Bay, ilang beses ko narinig sa kanya ilang beses ko narinig sa kanya and it amended me. Kaya medyo doon pumutok yung ugat ko sa mga sinasabi niya. He is willing to die for his country. Nung nare-rewind ko na, willing to die, bakit ka umalis ka agad for your safety? Ngayon, ang sagot po ni Kiko Barsaga, ito. Ayan, sabi pa nga dito, response to statement made by political blogger Banat Bay. Nakalimutan mo ba na may hearing at session rin ako sa Kongreso? Hindi ako full-time vlogger katulad mo. Kayo na lang mag-rally diyan. Sa susunod, kung gusto ninyo hanggang madaling araw. Di ba, tingnan nyo mga kababayan Di ba? Siya ang nanawagan ng Mimol Malware doon. Mimol Malware, doon mga kababayan sa may Forge Park. Na kung saan mga kababayan, kung titingnan nyo po, since nanawagan siya na patalsikin ng presidente, syempre yung mga didisit na uto, sumunod sa panawagan ni Kiko Barsaga. Tapos ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ano po yung sinasabi ni Kiko Barsaga dito? Ayan sabi dito, excuse me, hindi daw siya full-time vlogger na katulad ni Banat Bay. Tapos kung titingnan nyo, kung gusto daw ni na Banat Bay, sila na lang daw yung mag-rally doon hanggang madaling araw. Diba? Siya ang nagpasimula niyan. Tapos ngayon, sinasabi niya na ito daw pong sina Banat Bay na lang ang mag-rally hanggang madaling araw. Ngayon, ito po yung sagot ni Banat Bay. Sorry again, hindi ko binabanatan si Congressman Kiko Barsaga. Hindi ko siya binabanatan. Ang akin lang, Kiko Barsaga, makinig ka. We
are happy with your post. We are happy with your meow meow. Kahit nakukornea na ako. I'm happy with that. It's you. Sabi nga nila, it's the language of... Wait lang, balikan natin ang konti. Ano yung pagkakasabi dito? Hindi ako full-time vlogger na katulad mo. O yan yung sabi ni Kiko Barsaga kay kay Banat Bay. Sabi pa dito mga kababayan, kayo na lang mag-rally diyan sa susunod kung gusto ninyo hanggang madaling araw. Ayan no? Kayo mga DD-shit, eto kung maririnig ninyo ito mga DD-shit, matutuwa ba kayo? Kayo, inutulang kayo ni Kiko Barsaga. Kayo, uto-uto naman kayo. Sunod-sunuran kayo. Diba? Anong pakiramdam na yung sinusuportahan ninyo, inutulang pala kayo? Wala pala siyang pakialam kahit mag-rally kayo dyan hanggang madaling araw. Kahit pa siya yung nanawagan para magtipon-tipon kayo dyan, walang pakialam sa inyo si Kiko Barsaga. Walang pakialam sa inyo si Kiko Barsaga. Ito naman si Banat Bay na uto-uto, nagpauto ka naman kay Kiko Barsaga. Ayan tuloy. Napuna pa pati yung pagiging full-time vlogger mo. Tapos ang sabi pa dito, sa madalit salita, hinahayaan niya na yung mga DD-shit na kayo na lang yung mag-rally dyan hanggang abutin pa ng madaling araw. Yan ba ay gawain ng matinong kongresista? Diba kaya nga sabi ni Ninyo Barsaga, kay Ninyo Barsaga kasi kayo makikinig. Doon sa pinsan yan. Ano ba yung sinasabi ni Ninyo Barsaga? Kilalanin nyo muna si Kiko Barsaga. Kilalanin nyo muna kasi nga, kayo sabay kayo ng sabay, tangkilik kayo ng tangkilik, pero hindi nyo naman siya kilala. Samantalang si Ninyo Barsaga, kilalang kilala po yan. Biruin nyo, matapos sikayatin yung mga tao, sasabihan ng ganito. Gaano yung katindi. Anyway, mga kababayan, ngayon pakinggan natin na itong kay Banat Bay. Yan. Sorry again, hindi ko binabanatan si Congressman Kiko Barsaga. Hindi ko siya binabanatan. Ang akin lang, Kiko Barsaga, makinig ka. We are happy with your post. We are happy with your meow meow. Kahit nakukornea na ako. I'm happy with that. It's you. Sabi nga nila, it's the language of Gen Z. Ako, buwisit talaga ako sa Gen Z. Pasensya na sa madalit salita, buwisit si Banat Bay kay Kiko Barsaga. Hindi ko masakyan yung Gen Z, pero since it is your language, I respect that. Walang problema sa akin. Kaya lang, more than anything else, Congressman Barsaga, what we need is your presence. What we need is your presence leading the way. Eto, makinig kayo. I'll be honest with you. Someone called me, and someone very important in my heart, the love of my life, my dad, called me at sabi niya nga, bakit huwag niyong babanatan si Kiko? Kasi for the safety of the person, kaya kailangan niya ring umalis. And you know, I try to think of that. Kasi open-minded naman ako. Sige, tama. For the safety of this person, he has to leave. Realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me. At kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. He is willing to die for his country. Sorry again, hindi ko... Ayan pala yung karugtong mga kababayan nung kanina. Ang sakit ito sa mga DD-shit, grabe. Pero inyo yung mga DD-shit sumama pa. Nauto pa ni Kiko Barsaga etong si Jemmy Bondok. Diba, abogado pa man din kayo. Nagpauto kayo kay Kiko Barsaga. Ngayon, anong sabi ni Kiko Barsaga? Kung gusto ninyo kayo mga DD-shit, mag-rally kayo hanggang madaling araw pa. So yan mga kababayan yung dahilan kung bakit pinupuna ni Banat Bay etong si Kiko Barsaga. Kasi nga naman, salita ng salita, etong si Kiko Barsaga na hindi naman kayang panindigan. Tapos kung titingnan nyo pa mga kababayan, nag-organisa ng rally pero siya din po yung umalis sa kanyang rally na pinanawagan. Pagkatapos sikayatin yung mga kababayan Pilipino natin, siya rin yung umalis dun sa rally na siya po ang nag-organisa. So anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa naging sagot ni Kiko Barsaga dito po sa mga banat ni Banat Bay sa kanya na kung saan, sinasabi daw ni Kiko Barsaga lagi na willing daw si Kiko Barsaga na ibuwis yung kanyang buhay para daw po mga kababayan sa ating bansa. Kaso nga lang ang problema, nasubok po yung kanyang pagiging makabayan nung siya ay umalis dun sa rally na siya mismo
ang nag-organisa ng rally, mga kababayan. So kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa issue po na yan, mga kababayan.